レルヤ。2024年11月10日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。Reading the Bible, Psalm chapter 27, verse 1 to 6。27編。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私を上げてくださるからだ。アーメン。お座りください。次に聖歌454番を賛美します。「
Tayo po tayo para sa Yes, sir, Heavenly God Father, maraming salamat po muli sa pagkakataon, Lord, na makapagsama-sama po uli kami at makapag-aral ng mga salita. Maraming salamat po muli, Lord, sa kalakasan, Lord, na binibigyan niyo po sa amin sa araw-araw, sa isang buwan, sa isang linggo muli, na pag-iingat niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord. Kaingatan po, Lord, ang gawain niyo po ito, weekend, Lord, sa mga oras na ito, ang katagumpayan ng inyong gawain, Lord. Maraming salamat, Lord. Pakingatan niyo po ang mga kapatid na papunta rito po sa bahay-simbahan na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa, ganoon din po ang mga kanilang mga driver, Lord. Ikaw na po mag-ingat at maggabay sa bawat isa. Muli, Lord, nilalapit po sa inyo ang aming pastor, ganoon din po ang aming magsusuyato na Sister Naomi. Ikaw na, Lord, na mag-bless sa aming pastor, ganoon po sa Ate Naomi. Bigyan niyo po sila, Lord, ng peace of mind, karunungan na nagmumula sa iyo, Lord. Ang mga pong sagab, gawa ng kaaway, Lord, sa mga araw na to. In the name of Jesus, mighty name, Lord. We claim, Lord, at katagumpayan na yung gawain sa araw na ito, Lord. Maraming salamat, Lord. Mamuna po kayo sa bawat isa. Tipuin niyo po, Lord, ang puso ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, Lord. Ang naman po katigasan po ng puso namin, kawalan ng interest, Lord. Alisin niyo po sa amin ito, Lord. Ikaw lang po, Lord, ang mahuna. Ikaw lang po, Lord, ang may taas. Maraming salamat po muli, Lord, sa pagkakataon na makasama namin kayo. Sabi mo, Lord, sa iyong mga salita. Higit po sa 2 o 3 nagtitipon, nandiyan po kayo sa aming kalagitnaan. Muli, Lord, maraming salamat, Lord, sa pagsama niyo po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, dahil lagi kayo naandyan sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na makapag-aral kami sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa inyo po namin binabalik muli. Ang mataas na magpulit pasalamat. In the name of Jesus, mighty name we pray. Amen. 次に聖歌409番を賛美します。我
blessing God を賛美していきます。Thank
聖書のです。今日はマッチマンにお願いします。Today's Bible verse is Acts chapter 13, verse 21 through 23. そして献身をルーカス兄弟、メッセージやパスタルにお願いします。21から23節です。それから彼らが王を求めたので、神は彼らにベニヤミン族の人、キシュの子サウルを40年間与えられました。そしてサウルを退けた後、神は彼らのために王としてダビデを立て、彼について証しして言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。神は私の心にかなったもので、私が望むことをすべて成し遂げる。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださいました。アーメン。おはようございます。皆さん、今日は神様の歌をします。楽しみにしてください。That steals my breath. It's a heavy weight upon my chest. When I lie awake, I wonder what the future will hold. Help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. I will lift my eyes. I will lift my hands. Get in your hands. I need them there. When the winds are coming, you shelter me.
Good morning sa ating lahat. Good morning, Sir Naomi. Okay, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat. 皆さんに神様の祝福に満ちた一日であることを願っています。 So, nandito tayo upang sumamba at magpuri sa Diyos. 今日も私は神様に賛美をするために集まってきました。 Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. まずお祈りをして始めたいと思います。 Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. 天の神様、今日も皆をあがめます。 Kaya kami nandito sapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. 神様にいただいたこの命があるからこそ今日は強いことができました。 Ang buhay namin ay hawak mo. 私たちの命は神様の御手にあります。 Ang buhay namin ay kontrol mo. 神様が全てを支配されています。 Kaya binuhay mo kami sa oras na ito at sa araw na ito このありがとうございます。 para magbalik ng papuri at pagsamba sa iyo. 神様にこの栄光、そしてその全てを開示する日です。 Lord, hayaan mo Diyos sa aming mga puso ay isang magiging handog sa iyo. 一人一人の心が本当に神様に受け入れられるような捧げ物をさせてください。 Ang aming lakas ay tanging alay namin sa iyo. 私たちの力は神様に捧げます。 Buksan mo ang puso at isipan 一人一人の心をこじ開けてください na。makinig at maunawaan namin iyong mga salita. 神様の御言葉を今日も引き入れることができますように。 Gamitin mo kami, Lord God, Mr. Naomi, sa oras na ito ここにいる二人をただ神様のためだけに用いてください。 ng iyong kapahayagan at iyong kadakilaan. すべての御心がなされますように。 Gamitin mo si Pastor Kenjo sa oras na ito. 健丈先生も新城で奉仕をしていますが、彼も豊かに用いてください。 I-bless mo rin lahat ng mga pastor sa araw na ito. 全世界で行われているすべての礼拝の上に神様が望んで牧師たちを祝福してください。 Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, イエス様に感謝します。 sapagkat ipinarada mo kami sa tagumpay. イエス様にあってすべてが勝利であることを確信します。 Salamat ありがとうございます。 sa pangalan ni イエス Jesus. 様の皆によって Amen and amen. お祈りします。 So ito yung pag-aaralan natin ay part 2 ito. Kagabi ang pinag-uusapan namin ay yung part 1 ng Acts chapter 13, verse 22. So one verse lang po tayo ngayon. Pare. そして昨夜の聖書勉強会での続きにもなりますけれども、この人の働きの、13章の21からメッセージをお送りしたいと思います。 Ang pinag-uusapan namin at pinag-aaralan kagabi ay Man of God. そして神様のこのマークという話しました。 Ngayon ang ating pag-uusapan na may pamagat ang A Man After My Own Heart. 神様の御心にかなった人というタイトルでお話をします。 Ginamit dito ng Bible at ang ating Panginoon sa Kristo ay walang iba o ng ating Diyos ay walang iba kundi si David. ここではダビデについてお話です。 Ang salitang David sa wikang Griego, literal meaning ay Dawid. このダビデというのは本当にこのそのままのダビデということで発音 The Greek word, ang kahulugan naman nito, beloved. そして愛された方という意味があるんですね。 Kaya sabi ng God kay David, si David ay malapit sa puso ko. 神様はダビデのことを自分の心に近い人と話をしてるんですね。 Dahil ang pangalang David ay beloved siya. 名前の通り愛されたものなんです。 In Acts chapter 13 verse 22, 使徒の13章の21では、22では、 actually dapat First King ang pag-uusapan natin pero kinuha natin sa New Testament in the book of Acts 13. もともとその法律記の話をしたんですけれども、ここでの引用からの話になりますが、 At dito in-emphasize ng God in the verse 22 ng chapter 13 kung paano niya ikinikwento yung storya ng David doon sa magti-take over na kanyang anak na walang iba kundi si Solomon. そしてこのソロモンに対してその次のダビデについての話がこの法律記で書かれているところです。 And according to verse 22 ay nakikita natin dyan sa projector na sa ating harapan. そして22章書いてありますね。 Ayun yung ating pamagat. A man after my own heart. So ito yung Bible natin pag-usapan. ここのところについてお旅をします。 At sabay-sabay natin basahin Gawa chapter 13:22. 皆さんの聖書で一緒に確かめたいと思います。皆さん、聖書のお持ちであれば、使徒の働きのところの13章から22節をお開きください。 Start.
よろしいですか？それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて走ってこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。And the verse 22, ikinikwento ng God, the Father, kay Solomon, kung paano niya pinili itong si Solomon o si Saul. Si Saul, pinili ng tao. Si Saul ay pinili ng matatanda ng Israel. Si Saul ay ang unang hari ng Israel. サウルはイスラエルの一番最初の王様なんです。でもこの王様となった経緯には人が選んだ王様です。そのようなことをここで話をしているんです。 Bago nagkaroon ng hari sa Israel, ang tumatayong hari ng Israel o walang iba, kundi si Yahweh. イスラエルの王様がサウルになる前はヤウェがその一番長とされていました。 At dahil sa pag-ambisyon at paghangad ng mga leader ng mga Hudyo mula sa 12 tribes of Israel, hinangad nila na magkaroon sila ng literal na hari. そして12部族の中の皆さんが誰かその中でも一番上は僕ではないかと、自分たちがなれるようなことを願ってですね、彼らの中からじゃあ王様を決めようではないかと。 At pumili sila sa paraan ng tao sa paghirang na magiging hari ng Israel. イスラエルの王様と王につくものに対しての人が選ぶんです。 And of course, dahil tao ang pumili sa magiging king of Israel, hahanap sila base sa kanyang qualification. もちろん人間の評価ですので、人間の評価にかなった王位をつけるような方法で探すんです。 Doon sa qualification na hinahanap nila, hindi nila magiging king ay hindi bababa ng pagiging six-footer. まずは身長の条件がありました。 Dahil kailangan nila malaking tao, matangkad at matipuno bilang hari upang magiging kagalang-galang at irespeto ng nasasakupan nito. ここではこの外見の条件があって、この外見で皆さんが判断をして大いにかなう人がなるべきではないかと、そのような条件が盛り込まれていました。 So napili nila si Saul. そしてサウルを選んだんですね。 Base sa paraan ng pagpili ng tao at qualification na gusto nila, na-select nila si Saul. だから人間の評価、人間の条件でサウルが王位についたんです。 Pero si Saul ay hindi naging mabuting hari sa Israel. しかし実際にはサウルは良い王様にはならなかったんです。 Madalas siya nag-disobey sa God. 神様にはの心にかなわず、本当に従っていませんでした。 Madalas siyang hindi sumusunod sa God. 神様の御心には聞いていませんでした。 At madalas din siya nakipag-compromise sa kanyang nasasakupan. そして妥協することも多々あったんです。 At one day, nag-decision si Yahweh na alisin si Saul. そしてある日、神様ヤウェはこのサウルを退けようと決心をしたんです。 At kailangan nila pumalit at maghanap ng hari pare-palit kay Saul. サウルに代わる王様を探し始めるんです。 Nagpili o nag-iipon muli yung mga leader para pumili ng taong ipapalit kay Saul. サウルではもうかなわないと、そして次の王様になる人を求めるんです。 Kailangan nila gamitin yung tradisyonal na paraan sa pagpili ng king na ipapalit kay King Saul. キングサウルに代わる従来の方法で彼らは求めていました。 At isang araw nagsalita si Yahweh kay Propeta Samuel. そしてサムエルを通してヤウェが話をするんです。 At ang sabi ni Yahweh kay Samuel, サムエルに言うんです、神様が。 kung noon kayo ang pumili ng hari niyo, ako ngayon ang pipili na magiging hari ng Israel. もし皆さんが以前のこの王様を皆さんの自分の方法で選んでいたら、今回は私があなたたちの王様を立てようと。 Ang pinili niyo Samuel ay sablay. Ako bilang God, ako ang pipili ng hahalili bilang hari ni Saul. サウルに代わる王様を私が決めようと神様が言うんです。 At maaaring isipin ni Samuel kung saan siya pipili na magiging king of Israel again. そしてサムエルはそう告げられて、どこから探せ求めようか。 At inutusan ni Yahweh si Samuel na pumunta sa lugar at sa bahay ni Jesse. そしてジェスティの家に行くように
神様が指示をするんですね。 Amen, church. At nagpunta si Samuel dahil sa utos ng Diyos, pumunta siya sa bahay ni Jesse. そしてこのジェシーの家にサムエルは行くんですね。 Ipinatawag ni Samuel lahat ng anak ni Jesse mula sa panganay. そしてジェシーの子供を呼ぶですね。 Ipinakita niya yung pinaka-number o yung tatlo sa pinaka-matitipuno at pinakamalalaking anak ni Jesse. ジェシーはすべての息子を差し出して自分の目からその等しい人を示すんですね。 At ang unang ipiniresenta nila ay kasama doon si Eliab. そしてエリアブもその息子の中でそこにあるんです言うんですけど、その人を見せたんです。 Na may kahulugan ng salitang perfectong tao. そしてこの意味はパーフェクト、完璧な人という名前の由来があるんですね。 Nung nakita ni Samuel si Eliab, maaaring itanong niya sa kanyang sarili, siya na ang karapat-dapat italiw at ipalit kay Saul at mas matipuno ito kaysa kay Saul. サウルに比べると確かにこのエリアブの方が見かけもすごくハンサムで、本当にこの王様にすごくふさわしい人には人間の目には確かに見えます。 At muli nagsalita si Yahweh kay Samuel. そしてまた神様がサムエルに言うんですね。 In chapter 16 ng 1 King. そしてお列記で読みますと、 At ang sabi ng God ni Yahweh kay Samuel, hindi siya ang pinili ko. 私が彼を選ばないと。 Ang batayan niyo ay panlabas, ang batayan ko ay sa loob. 皆さんの条件は外見的なもの、私は内面的なものを見ると。 Kayong mga tao, personal at personal appearance ang hanap niyo. Pero ako na Diyos, tingnan ko ay puso para ipapalit ko sa bayang Israel. 人間は外を見るが、私はイスラエルの王様になる人の内面的なものを条件とすると。 Si Saul, pinili ng tao. Si David, pinili ng Diyos. サウルは人間が俺が選んだ王様、ダビデは神様が選んだ王様。 So, ang pinag-uusapan dito, yung God. Ika nga, kahit lahat ng tao pabor sa'yo, kung ang God kakampi mo o kalaban mo, walang magagawa ang tao. And according to the book of Romans 13, or chapter 8, if God is against you, who will be against you? Kung ang God, yung kakampi mo. Right? Kaya sino yung kalaban mo? Sino yung lalaban sa'yo? Pero kung ang God, kalaban mo, sino yung tao na pwedeng kakampi sa'yo? ですね、本当にこのある通り、みんながたとえあなたを受け入れなかったとしても、神様があなたを受け入れられるのであれば、それが強いんです。逆にいくら人がこの世俗がこの世論があなたを選んだとしても、神様があなたを選ばなかったら全く何も意味がないということなんですね。 So, kinausap ni Samuel si Jesse. そして話をするんですね、ジェスに対して。 Sabi ni Samuel o ni Yahweh, tawagin mo lahat ng anak mo. At sinabi ni Samuel kay Jesse, lahat ng anak mo dalhin mo. そしてそこで息子を全部示しなさいと言ったんですね。 At isa-isa silang lumapit sa harapan ni Samuel. そしてサムエルの前にみんなが並ぶんですね。 Ang pasado sa tao ay reject sa God. でも人間的に見て、たとえふさわしい人でも神様の目にはかなわないんです。 Ay pinagmalaki ng tao, ipinagmili-maliit ng God. 人間が誇る人が神様は小さくするんです。 Amen, church. Ibig sabihin, kung ang God, yung pabor ng Diyos na sa iyo, lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. Pero kung ang kapabor ng tao na sa iyo, at ang God against sa pabor mo ito, wala magagawa ang tao. だから神様の御心に沿ったことが一番強いんですね。 So, madaling sabi, 6 na anak, wala pa rin. Maaaring iniisip ni Samuel kung sino talaga. Mamaya ko titinanong ni Samuel, si Jesse kung mayroon pa siyang anak na natitira. At alam niyo ang sagot ni Samuel o ni Jesse kay Samuel, mayroon ho. Isang pastor. Ibig sabihin, yung salitang binitawan ni Jesse, may anak ako
pero hindi siya pasok sa qualification na hinahanap bilang hari. そしてここでもう他にこの王にかなう息子はいないのかとジェシーが聞くとサムエルが聞くとジェシーがいや一人いますけれどもねとでも彼は羊飼いですと答えるんですね。 Basahin nyo na lang 1 King chapter 16 o chapter 17, babasa nyo yung kwento na yon. そのところを書いてあります。皆さんが聖書を読んでいくと。 Ngayon, nung sinabi ni Jesus na mayroon siyang pastol, alam niyo anong sagot ni Samuel? Tawagin mo siya. Dahil hindi magsimula ang paghahandog at pagpunas ng anoint ng God sa kanya, kundi sa darating. Ibig sabihin, hindi pa dumarating si David. Alam na ni Samuel na si David yung ipapalit ng Diyos. そしてここでもう彼を呼びなさいと。そうしないとこの次の王様のこの油注ぎが始まらないということでサムエルは実にこの神様がこのダビデを次のこの息子が選ばれたものとして選ばれたんだということを悟ったんですね。 Kaya ang pinag-uusapan natin ngayong gabi o ngayong umaga ay may kinalaman po sa salita lagi na salitang puso. だから今日は皆さんにはこの心について話をしたいと思います。 Sana kanta lang ang dalawa ang puso. Amen. 2つの心が欲しいっていうこのいろんな人に心移りする人の歌があるんですけれども。 Dahil sa kanta lang po, sana dalawa yung puso ko. Amen, church. Pagdating dito sa verse 20, ito ay kinikwento ni Yahweh kay Solomon. そしてここで話をしてるんですね。 So bakit nasabi ko 22 o bakit nasabi ko na si Solomon ang kinikwentuhan ni Yahweh dito? Tingnan niyo po yung bawat sentence na ginagamit ng 22 ng Gawa chapter 13. これは神様がソロモンに対して語っている、今日の、使徒の、13章のところはそのように分かるわけなんですね。 Ang sabi niya dyan sa una, at nang siya'y alisin ng Diyos, sino yung inalis ng God? Si Saul. Amen. Nakanya ka. At pagkatapos alisin ng Diyos si Saul, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Intindihin man natin masyado. Inalis ng God si Saul, si David naman ang pinili ng Diyos para kapalit niya. ここで使徒の働きの13章の22節は、それから彼を退けてっていうのは、彼というのは、これはこの前のサウルの王様のことを言っています。ダビデを立てて王とされましたと。 Kung si David ang kausap ni Yahweh, hindi sa ganitong salita ang bitiwan ng Diyos. だからダビデに対しての言葉ではありません。 Sa sunod, sinabi ng Diyos tungkol sa kanya. Sinong kanyang tinuturo nito? Sabi niya, si David na anak ni Jesse. ジェシの息子であるダビデ、エッサイです。ジェシってエッサイのことですね。エッサイですね。エッサイの子供のダビデを生み出したと。エッサイのことです。 Amen, church. Inalis niya si Saul, ipinalit niya si David. At ang sabi niya sa kanyang kausap, si David ay pinili ko mula sa anak ni Jesse. Ngayon, kung si Saul ang kausap niya, kung si David ang kausap niya, hindi ganito ang salitang bibitawan ng Diyos. Ang kausap ni David o ni Yahweh, walang iba kundi si Solomon. Ikinikwento niya na si Saul, inalis niya dahil sa pag-disobey. Si David, ikinikwento niya na si David ay dapat huwaran at tularan ni Saul. ソロモンに対してこのサウルは本当にこのダビデをちゃんとこのダビデに見習うものであるべきっていうところで神様がソロモンに話しかけていると思えるような箇所ですね。 So nakalagay dyan si David na anak ni Jesse ay isang lalaking kinalulugdan. Sino nagkwento? Si Yahweh. Amen? Ikinikwento niya kay Solomon na yung tatay mo, pinili ko yun. Yung tatay mo, natutuwa ko doon. Yung tatay mo,
kinalulugdan ko siya. Yung tatay mo, malapit yun sa akin. ここではソロモンがそのソロモンの父親であるダビデのことを話をして、神様ご自身がソロモンに対して、あなたの父親のダビデはね、彼はね、私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行されたっていうのを話をするんです。 So sabi ni Yahweh kay Solomon, si David ay isang lalaking kinalulugdan na handang sumunod sa lahat ng nais ko. もう一度繰り返します。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。 So church, intindi natin, yung salitang binitawan dito ay nakipag-usap ang Diyos kay Solomon. Dahil si Solomon ang take over kapalit ni David. Pero kinikwento niya ang storya na dapat si Solomon ay gagayahin niya si David at huwag gayahin si Saul. ここでソロモンに対してソロモンが次のダビデのこの王座につく前に、いや、あなたはサウルではなくダビデのようになるんだよというところです。 Pag ang tao ang naglagay, ang tao din ang maglagay o magtanggal. Pag ang Diyos ang naglagay, ang God ang manatili na mag-iingat sa kanyang ilalagay. 神様、人間が定めたものとか権力っていうのは簡単には人間にも外されます。しかし神様が与えたこの権力やいろんなものについては、神様が与えるならばいかなる状況があってもそれはそのままで続けるんです。 So ano yung pamagat natin? Ano yung title natin? 今日タイトルに戻りますけれども、 Number 1, napag-uusapan natin, bakit siya yung lalaking malapit sa puso ng Diyos? Bakit si David ay mula sa puso ng God? Bakit ang Diyos natutuwa kay David? First, si David ay mayroong ano? Mayroon siyang gawa. Nasaan na yung sumunod? Nasaan na yung ating project? May control. Nakala ko na-rapture na siya. 心にかなったですね。だから今日皆さんと学ぶのは、なぜダビデっていうのは神様ご自身が心にかなったとそんなように表現するんでしょうかね。どんな性質がダビデは持っていたんでしょうか。 Sa ibang translation kasi nakalagay doon, si David mula sa puso ko. 一つ目は本当にこの私の心のからのものだと書いてあります。 Sa Bible kasi may mahigit 1,000 translation ng Biblia at magkaibang translation, I think 1,200, something ganyan. So kung gano'n kadami ang translation, iba-ibang translation, may iba nakalagay, si David ay malapit sa puso ko. Okay? Ang iba naman, si David mula sa puso ko. So ano man pinag-usapan, ang pinag-usapan doon, dalawa lang. Si David sa puso ng Diyos. そしてこの心にかなったダビデとか神様の心に近かったダビデとか、この心とダビデのこの距離感はさまざまな1200の言語で翻訳されているので、多分さまざまな翻訳の仕方があるんですけど、ただ大事なところは心の中にダビデがおられたということですね。神様の心の中にダビデがいたんです。 So tatlong bagay ang ating pag-usapan. Bakit si David ay malapit sa puso ng Diyos? Si David ay mula sa puso ng Diyos. Number 1. 一番で Ano si David? ダビデはどんな心を持ってたんでしょうか。 Si David ay bukas ang kanyang puso lagi. Open heart siya. いつでも心を開いてるんですね、ダビデは。 Alam niyo ba kung napakahalaga ang salitang bukas o open? 皆さん、オープンハート大事なところだと思うんですけど、わかりますか？ Palagay niyo makapasok kayo dito sa Patagawa Church kung sarado yung pintuan. もしこの二川教会のドアが閉まっていたら入れましたか？ Hindi tayo makapasok sa church kung bukas o sarado yung pintuan. Tama? Pwede tayo makapasok sa loob ng church na hindi sa pintuan dadaan, kundi sa bintana. But according to John chapter 10, kapag tayo dumaan sa bintana, ang tawag sa atin ay ano? Magnanakaw. もちろん窓が閉まってたら、窓から入れるとは言うかもしれないけど、窓から入るのは泥棒なので、やっぱりドアで入るのが正しいやり方でしょう。 Kagabi pinag-usapan namin, ang pangatlong pinag-usapan natin doon sa gawain,
yung tinatawag na maturity. そしてマチュリティ、また成熟度合いについても話をしました。 Maturity ay hindi sa based on personal appearance o panlabas ng katauhan, kundi ang salitang maturity ay mula sa puso at mula doon sa loob ng kanyang puso. だから人間がこの成熟している、この神様に対しての信仰が成長しているっていうのは実は見かけではわからないんです。 Dalawang bagay lang pinag-usapan sa Bible, matured, immatured. で成熟した人なのか、未成熟なのか。 But sa story ni Jesus Christ, nagbigay siya ng parable, 3 years, na pabalik-balik sa naganap siya ng improvement. Sabi niya, walang nakitang bunga, puputulin natin ito. Yun yung tinatawag na parable na ginamit ni Jesus Christ. まあ、例え話にではなるんですけれども、聖書ではよくクリスチャンが神様を受け入れてからそれはこの木のようにですね、神様も一軸の木に対して3年間は様子を見る、3年間は見てみようと、見習わなくてもどうであろうと言うんですけれども、ただ3年目には切り取ろうというふうな、まあ、例え話が聖書にはあるんですね。 Ang salitang maturity ay hindi sasabi ng iyong bibig. Hindi base sa iyong mga ginagawa. Maturity mula sa kalooban ng tao. だから実は皆さんが思っているクリスチャンとしての成熟っていうのは見せかけとか外見でもなく、あなたの心の状態、あなたの心でどうなっているかが一番のこの評価ポイントというか評価なんです。心の中が今どうなのと。 At ang taong matured ay nagpaplano siya at nag-iisip siya ng kanyang sabihin bago niya sasabihin. そして成熟であるクリスチャンはまず言葉を発する前にそれがどのような影響になるかを結構考えるものなんですね。 Ang matanda ay iba sa bata. 年寄りも同じように Ang bata ay walang pakialam sa maraming tao, kundi sasabihin niya dahil bata siya at normal sa kanya bilang bata. まあ、子供はいかなる状況でも自分の気持ちをもうまっすぐに正直に全てを話をします。 Wala sa kanya ang salitang hiya 恥ずかしくないんですね、子供の心は。 dahil bata siya. まあ、子供ですから。 Pero ang isang matanda at matured, bago niya sabihin ang salita, iniisip niya maigi kung tama o mali kasi ayaw niya mapapahiya. でもやはりこの年を取ると、私は今からこれを言うんだけれども、これは正しいことなのかと、これを言ったら恥をかかないだろうかと考えるのが大人ですよね。 So kung biblical ang pag-usapan, si Christ ay gumawa ng halimbawa na 3 to 5 years, dapat ay isang totoong tumanggap sa Diyos, magkaroon ng transformation. まあ、例え話にあるように、本当にイエス様を救い主として生きていくその日からですね、3から5年は何か変化がその中にあるはずなんです。 Dapat ang isang totoong tumanggap sa Diyos ay magiging fruitful. やはり実がなるんですね。 Pero bakit mas marami ang 10 years na immature pa rin? でもしかしクリスチャンの中でももう10年間神様を受け入れたはずなんだけれども、まだ10年経ってもなんでまだこんな考え方なのだろうと思う時もあります。 Gumamit si Jesus Christ ng parable na 4 na klase ng lupa, tama? 4つの心について言葉、例え話ありますよね。 Parehas na nakarinig ng salita ng Diyos pero magkaiba yung level ng kanilang puso o lupa. Pagdating doon sa another translation, ginamit yung lupa at ang bukirin ay puso. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. よく皆さんでもこれはよく聞かれる例え話だと思うんですけれども、人間の心には4つの種類の心があると。そしてこの心っていうのは人間の心、そしてこの種っていうのはこれは御言葉を聞く時の反応のことなんですね。 At ang unang lupa na minensyon ng ating Panginoong Jesucristo ay yung salitang matigas na lupa. 最初の心の状態、硬い心。 Pangalawa ay mabatong lupa. そしてこのトゲとくそごして石に満ちた心。 Pangatlo ay matinik na lupa. トゲに満ちた心。 At ang pangapat, matabang lupa. そして4つ目がこの濃い、そのすごい豊かな土地、豊かな心ですね。 Ang apat na ito ay parehas tumanggap ng isang binhi. 4つの心の状態がこの種である御言葉を聞きま Iisang tagapaghasik ng binhi. す。でもこの御言葉を語るのは同じ人なんですよ。 Pero may 3 at may 4 na klaseng puso na tatanggap ng binhi.
4つの受け入れる側が4種類あるんですけれども、来る言葉っていうのは1つの種類であって、与える人は1人なんですけれども、全く同じものなんですけれども、反応がそれぞれ違います。 At ang tatlong ito ay ito yung sinasabi ni Pablo. Sila yung mga tao nakakarasap at nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Naranasan nila ang kapangyarihan ng God. Alam nila ang katotohanan, pero hindi nila pinaniniwalaan at tinanggap ang katotohanan. だからこのように全員がどのような心の状態でも皆さんが同じものを得るんです。どんな心だからあなたはこれだけとか、これはあなたは硬いからこれだけとか、もっとあげようではなくて、みんな平等に受け入れるんです。みんな平等に受け入れて平等の方ですから。ただあなたの心の状態によってその状況、その受けた後の反応が変わるということなんですね。 Ang Diyos ay natuwa kay David dahil si David ay mayroon siyang bukas na puso. そしてきっと神様がダビデを喜んだのは、ダビデの心にはオープンハート、開いた心が彼はあったんですね。 Kaya ang sabi ni David, mamaya sa 1 Samuel, kaya church, nandito tayo ngayong umaga sa church. Kung gusto natin maranasan at ma-experience yung power ng God sa buhay, open your heart. で皆さんもどうかここに座っていると思うんですけれども、今まさに神様の御言葉が皆さんの心に対して本当にあなたを潤したいと、あなたの心に入りたいと入ってきますので、どうか心を皆さんが開けれるようにしてほしいです。 Pwede kayong i-bless ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay powerful. 神様の御言葉は力があります。 Kaya kayong paiyakin ngayon ng Diyos. 今でもあなたは泣けるほどの御言葉を聞くでしょう。 Kaya kayong kausapin at katagpuin ng Diyos. 神様は御言葉を通してあなたに話しかけます。 Pero ang matigas na puso, after niya malasap yung salita ng Diyos, and according to the Bible, agad din ito nawawala. そして聖書に語る通り、一瞬だけ喜ぶんです。一瞬だけ元気になるんです。でもそれは一瞬に過ぎず、硬い心はまた忘れていくんですね。あっという間にその潤された部分をもう何もなかったかのように忘れてしまうんですね。 Pwede natin sabihin, thank you Lord sa salita mo sa umagang ito. Pwede mong sabihin, I'm so blessed Lord God. Pero ang salita ng Diyos, hindi lang pang isang oras, pang isang araw, dapat forever tatagal. だからこの皆さんの本当に心の土地が、心の状態が本当にこの豊かな土地のように全ての栄養分、神様の聞く栄養の言葉をしっかりと胸に蓄えて1時間後になくならないものであるということを本当に私は祈ります。 Ang matabang puso, ang sabi ng Bible, ito'y nagbubunga. そして豊かな心はこの御言葉を聞いてやがて成長し実がなるんですね。 Ang madawag at mabato at matigas, umiyak, binilas, pero walang pagbubuga o pagbabago. そして確かにこのような心でも喜んだ、あなたの元気になった、元気になったけども、それは豊かな心ではないので、せっかくのこの栄養分もエネルギーも、ね、ビタミンもやがて心が豊かではないんで、こういつの間にかすぐ時代とともになくなってしまう、枯れてしまうんです。で、実さえなることができないんです。 Pwede kayo makinig sa oras na ito. Pero kaya din ninyong patigasin ang puso niyo. 皆さんもこの御言葉を聞いていますけれども、心の状態で全てが変わります。 Pwede kami yung makinig, pero yung heart niyo sarado. いくら神様が皆さんに言葉を、この御言葉の種を、この糧を、このエネルギーを、このビタミンをとこの栄養分をいくらあなたにこの御言葉を通して話したくてもあなたの心が閉じていて硬ければ、残念ながら今日は何の栄養分も本当の意味では実がありません。 Habang nakaupo tayo sa upuan, habang nakatingin kayo dito sa amin, pwede kayo makinig. Pero pwede ninyo gawin na ang puso nyo sarado sa salita ng Diyos. だから今日は私たちは本当に用いられているだけなので、私たちには全く力はありません。ただですね、本当に今日聞く神様のお言葉だけをしっかりと
耳をだけではなくて心からそれを本当に取り込むようなことをしてほしいものです。 May sarili tayong alam, may sarili tayong opinion, may sarili tayong pananaw. Kaya i-close ko yung heart ko para sa salita ngayon. 皆さん経験が違いますし背景も違いますから、それぞれの心の状態は皆さんにしか分かりませんからね。 But si David ay natuwa ang Diyos, si David ay malapit sa puso ng Diyos, dahil si David ay bukas ang puso para sa Diyos. そしてここは神様がダビデのことを、彼は私の心にかなったものって言ったのはオープンハート、広ったこのオープンされた心があったからではないでしょうか。 Awit chapter 26 verse 2. そして詩編の26編の2節ですね。 Ang sabi dito ng Psalm 62 verse 2, sabi ni David, Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Tulad mo o hatulan mo ang isip at ang aking hangarin. そしてここに書いてあります。詩編の26編の2節、主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。 Amen, church. アメンですか？ So David, binigyan niya ng karapatan ng God na siyasatin ang kanyang puso, siyasatin ang kanyang kaisipan, siyasatin ang kanyang hangarin at motibo. Kaya ang sabi niya, Yahweh, ako'y siyasatin mo. Church, hindi alam ng katabi mo ang puso mo, pero alam ng Diyos kung anong klaseng puso mayroon tayo. だからここではすごくパワフルで大胆な言葉ですよね。自分が一番見せたくないもの、このいろんなものを抱えてますよね、全員が。いろんなものを抱えて人間にはいつでも隠していたいろんな部分があると思います。でもそれさえも全てダビデは神様の前でさらけ出す。いや逆に神様が私を調べて、私が神様がどんな心の状態か、私を試みてくださいと、私の思いと私の心を試してくださいと人間にはできない技だけど、もう自分の心をもうパカッて開ける、そんな大胆さなオープンさが彼と神様の間ではあったんです。 Pwede nating takpan ang ating sarili ng ating mga personal na gawa. Pwede nating dayain at lukuhin ang ating kapwa. Pero ang Diyos hindi madadaya ng tao kailanman. Kaya sabi ni David, Lord, batid mo ang aking puso at isipan. だからダビデは心にかなったものと呼ばれたその背景にはもう全くこのなんていうかな、すごく正直もう全てをもう弱さも全てご存知である、完璧ではない状態かもしれないけれども、それさえも神様にこう開くこのもう人間以上の人間とのその関係以上の本当に神様に対してのもうまっすぐなそんな思いが彼にはあったんですね。 Ito yung sabi ni David kay Yahweh, Lord, ituwid mo ako. Itama mo ako. Maring hindi ko alam dahil natatakpan ako ng emosyon ko. Maring pwede ko ikubli ang aking pagkatao, personalidad sa iba. Pero ikaw, Lord, ang nakakaalam ng puso ko. Sabihin mo sa akin kung ano yung laman nito at laman nito. これは本当にこのダビデがもう私を弁護してください、主よ、私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したことをとあるように、私たちが自分の中では正しいと思ってきたけれども、自分の中ではこれがいいと思ってきたけれども、でももし自分がこれでよろよろと歩いていて、本当にもしかしたら神様の心誠実ではなかったと思うであれば、だから神様、私を調べて私を試みてくださいと逆に試みてくださいまで言えるんですよ。 Kaya sabi ni Diyos, Lord, hatulan mo yung isip ko. Imagine nyo, no? Para sa sabi ni David, Lord, hindi mo lang siya sa atin, hindi mo lang subukan, hatulan mo kung anong laman nito ngayon. Para sa sabi ni David, Lord, wag mong hayaan na upo ako, pero yung isipan ko, wala sa'yo.
わかりますか？この神様許してください、私今日眠たいからとか、神様私またあんなことしちゃったからもういいよねではないんですよ。彼はもう一番いけなかったかもしれないけど、でももし私がいけなかったら試してください。逆にもう試して私を本当にこう逆に構成してください、直してください。そのようにもそれさえも受け入れる大胆さが彼にもあったんですね。Amen, church. ありますか？アメですか？ Kaya nga alam niyo ho, yung taong bukas ang puso, handa makinig, handa magpaturo. 本当にだから痛いこと言われても痛いかもしれない、でも直したいんだよ。本当私よくなかった？やっぱりオープンなハートで痛いかもしれないけど、私が良くなるんであれば聞き入れることができるのがこのオープンなハートなんですね。 Ang taong bukas ang puso, handa makinig, handa magpaturo, at handang magpapatuwid. Dahil bukas siya. Kaya sabi ni David, hatulan mo. Yung isip ko, kontrol mo. Kung ang isip ko ngayon ay iba, sa nais mo, ituwid mo yung isip ko ayon sa isip mo. すごい心ですよね。もう全く神様にも全てを捧げる。私はこうしたいんだけど、私将来こうしたいんだけど、でもこういう偽りがもしあったら私の中で傲慢、プライドとか自分が一番であるとか、私が皆さんによく思われたとか、自分の自己中心な心があるならば、それさえも神様が取り除いて、私を試みて、私の心を直してねと。私そんな神様のために輝きたいのに、神様がもし私の中で違うものがあるならば、違う動機があるならば、それさえも試し取り除いて正しく歩ませてねという、すでにそういう神様に対して痛いことさえも受け入れる、そんな心があったんですね。 Church, maniwala kami na hindi. Alam ng Diyos yung nasa isip niyo. 皆さん、信じようがしまいが、神様あなたの心を全てご存知です。 Amen? アメですか？ Hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Lagi yung tandaan. Kapag tayo nakipagtaguan sa Diyos, lagi ka taya. ね、神様に隠そうと、人間には隠せますよ。人間にはもらえば。でも神様は全部心の中はお見通しなんですよ。 Kaya si David nagiging malapit sa Diyos at sa puso ng Diyos. Kasi si David hindi nakipagtaguan sa God. Si David ay bukas ang kanyang puso sa Diyos. At ang pinakamaganda, pakistorya. でだからラビデというのは、人間が笑顔で笑ってるけど心の中で違うとか、そういうつもりがなくて、もうまっさらにさらけ出す、そんなダビデの心が常に神様に心を見てと心を差し出す彼の姿が神様に近い、神様にかなった心だったんですね。 Parang sinasabi ni David, hindi lamang siya sa atin yung isip ko, Lord, maging yung hangarin ko, maging yung motibo ko. Siya sa atin mo yung motibo ko, Lord. Church, ano bang motibo? Bakit nandito kayo? でま Kasi た Pastor Sunday. またこの動機ですね。あなたの動機、もし私が今日ここに集まったらば、皆さんここに集まった理由っていうのは、動機は何でしょう？日曜日だから行くべきでしょうではなくて、あなたが今日ここに座っている動機っていうのは何か、それは神様だけがご存知です。 Huwag niyong gawin traditional ang pagsamba niyo sa Diyos. Kung nandito lang tayo, every Sunday, every gawain, dahil karapatan mo, dahil kailangan ko maglingkod, kailangan ko sumamba, huwag niyong gawing routine ang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos, hindi sa routine ng buhay, kundi sa puso. だからもし皆さんが、いや、だって私たち神様に奉仕しなきゃいけないでしょ、私たち日曜日だから行くべきでしょとか、あなたがもしその動機があなたのが神様を知らずにただ本当に奉仕の一環として座っているならば、でも心がそれにとどまっていければ神様にとっては全く遠いです。だからあなたの動機が本当に神様のことをよく分かっているから、神様のために何かをしたいからとか、本当に神様が中心であれば、それこそが本当に神様に喜ばれる動機なんですね。
Every Saturday at every Sunday, bago po ako pumunta ng church, ito yung prayer ko sa Lord. 私も牧師ですけれども、土曜日とか日曜日に礼拝に行く前に神様に祈ってます。 Lord, ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin. Pupunta kami sa church, hindi dahil sa isang obligasyon, kundi gawin mo kami maging isang totoong mananamba sa iyo. Dahil darating ang araw in the book of Matthew chapter 24, ang Diyos hindi sa maghanap ng mananamba sa church. Ang God maghanap ng totoong mananamba sa puso. 私ももちろん牧師として土曜日とか日曜日礼拝に行く時にはお祈りするんですけども、でもその時お祈りするんです。どうか神様、今から確かに奉仕はしますと。でもその奉仕の際にはどうかこの動機がいつまでもイエス様だけを崇めることとして、私だけではなくてこの一人一人に集う人たちが本当に神様が動機であることを祈りますと。なぜかというと、マタイに書いてある通り、20に書いてある通り、やがて神様が戻ってきたら、あなたはあそこの教会ね、あなたが聖書を読んだからね、あなたがそこに奉仕をしたからね、関係ないです。あなたの心の状態はその時に神様が見られる唯一のものです。心の状態だけなんです。 Dapat gabi pa lang, inihanda mo hindi lang damit mo. Ihanda mo puso mo sa pagsamba sa Diyos. Bakit, church? Hindi naman titingnan ng Diyos kung anong sa ganda ng damit mo. Hindi titingnan ng Diyos kung anong figura ng mukha mo. Ang titingnan ng Diyos, yung puso at isipan mo. だから皆さんいろいろと準備をしてここに集ったと思うんですけれども、でももちろん服装だけではなく、何を着るではなく、自分の心の状態、自分の心の見せ方、自分の心の今のどういう状況かな。服もやっぱりね、いい服とある程度みんなに何ていうか汚いと思われない服を着ると同じように、私の心も皆さんどういう状態か、綺麗な状態か汚い状態か、一度自分で見てから来るのもお勧めしますと。 Isang pastor ang invite sa isang church para magbigay ng mensahe ng Diyos. ある牧師がある教会に招待されました。 Alam ng pastor na ito ng church sa kanyang pupuntahan na isang mayaman at isang mga kilalang iglesia sa kanyang lugar. その招待された牧師はそのメンバーが、そこの中では地域ではある程度裕福な、集団であったことを分かっていたんです。 Pumunta siya sa church. Suot niya ang simpleng kasuotan. そして教会に行ってシンプルな服を彼は着ました。 Samantalang nakasalubong niya na pumupunta sa church, ang gaganda ng mga kasuotan. そしてそこに出会う人を見ると、メンバーは結構綺麗な、身だしなみというか服の着方をしていたんですね。 Hindi alam ng mga membro na ang taong ito ang kanilang tagapagsalita. そしてその牧師の招待された人が来ましたけども、誰も彼を知りません。招待された人ですからねと。 Nung nakita ng maraming membro na isang tao pumasok na simple lang kanyang kasuotan, ay hindi ugma doon sa kanyang pananambahan, halos karamihan nakatingin sa kanya dahil sa kanyang attire. そしてその牧師が通って何かあれみんなの服装より少しこのレベルが違う感を見て、何か皆さんそんな雰囲気になったんですね、メンバーが。 Pastor, mas maganda naman talaga presentable ang pagsamba. Totoo yun, hindi ako against doon. Pero ano bang pinakamagandang pagsamba? Panlabas o puso? もちろん服とか身だしなみは大切です。でも一番喜ばれるものは何でしょうか？ Pagpasok niya, nakatingin sa kanya. Dahil ang gaganda ng kasuotan ng mga babae, nakabistida, nakaganito, kasi mga class nga eh. Tapos yung mga kalalakihan, naka-long sleeve, naka-barong, naka-amerikana, tapos siya simple lang. そしてその服装が違っていたんですね、その牧師は。 Pagdating doon ng pastor, ang tinalakay niya, at the book of Aklat ng Juan, chapter 4. ヨハネの4章のメッセージをその招待された牧師は語ったんです。 At ang tinuro niya ay ang totoong pagsamba. そして本当の礼拝とは彼は語ったんですね。 Sagot ng pastor na ito, nagulat ng mga tao na in-underestimate siya dahil sa kanyang panlabas na anyo. そ
そして外見で彼を判断していた人はそのメッセージを聞いて驚きました。 Nagulat sila sapagkat ang isang taong simple lang, iyon pala ang magdadala ng salita ng Diyos. このシンプルな方が神様の選ばれて神様の御言葉を語るんだと。 At ang sagot na, o sabi ng pastor na ito, introduction. Ang ating attire o formal attire, ang ating kasuotan ay bahagi ng pagsamba. Batang totoong tinitingnan ng Diyos sa pagsamba sa kalooban. 確かに人によってやはりもちろん神様に栄光を示したい。だからもちろん一番いいもの、なるべく神様に喜ばれるもので身をまとうのもとてもいいことだと思います。しかし忘れてがちなのが、よく忘れがちなのが、でも心の状態は見たのかというところなんですね。 Sabi ng pastor, kung pahintulutan natin ang God sa loob ng isang minuto para titingnan kung ano ang motibo mo, ano ang hangarin mo, bakit ka nandito, bakit gano'n yung attire mo, ano kaya motibo ang nakikita sa iyo. そしてもし今神様があなたの心の中で今日はどのような心で来たか、なぜその服を選んだか、なぜあなたがここに集ったのかを1分間皆さん神様があなたの心に入るならば何が見えるでしょう。 Magandang damit, 綺麗な服、 tamang motibo, 綺麗なモチベーション。 higit na maganda sa Diyos. もちろん今日が私が綺麗な服を着たいのは神様のために一番素晴らしい服を着たかった。神様がモチベーション、神様が動機ならもちろんそれは問題ありません。 Magandang kasuotan, pero maling kalooban at motibo, hindi kakalugdan. 同じ綺麗な服でも、でもあなたがその服を着た動機、何を見せたい、何を証明したいのであれば、それは神様が喜ばれません。 Bakit church? Sagot ni Samuel, 1 Samuel chapter 16 verse 7. Pakibasa natin. 1 Samuel 16:7. 第一サムエルの16章の7節。 Sandali lang, sabay-sabay tayo. 一緒に皆さんと読み上げたいんですね。ちょっとお待ちください。 Okay, start. そこでサウルは家来たちに言った。どうか私のために上手な引き手を見つけてください。 Samuel 16 verse 7. Ano sabi niya dyan? Sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin saan? Panlabas na niyo. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin saan? Sa puso. Ano ang totoong pagsamba sa Diyos? Pupunta tayo sa church, hindi para ipakita sa tao at hindi para sumamba sa tao. Pupunta tayo sa church dahil sasamba tayo sa Diyos ng mga Diyos. しかし主サムエルは仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るように見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。 Nagulat ako nung kininto ng asawa ko na may nakausap siya na isang tao nung pauwi sila ng Pilipinas. 妻がフィリピンに帰国する際にある人との会話を聞きました。 At niyaya sa ng asawa ko na mag-church. そしてその奥さんが、自分の妻がエマリンさんが教会に行こうと誘ったんですね。 At gusto niya mag-church noon pa pala. 実はこの人は前から教会に行きたかったらしいんですね。 Pero nahiya siya. でも恥ずかしかったと。 Dahil hindi daw maganda ang kanyang kasuotan at dahil daw magaganda ang kasuotan ng mga mananamba. 自分のこの服装があまり良くないからといって遠慮をしたらしいんですね。 Amen? Amen, church? Pero sabi ng God, hindi mahalaga sa Diyos kung maganda o pangit ang suot mo. Ang mahaganda sa Diyos at mahalaga sa Diyos yung laman ng puso mo. でももう一度だからこれを聞くと、神様はやはり心を見るんだなと。 Pag pangit ang damit nyo, tingnan ka ng tao.
もちろん汚い服装だったら人を見るかもしれませんが、 Pero kung maganda ang kalooban mo, titingnan ka ng Diyos. でも皆さんの心がきれいであれば神様が見てくれるんですよ。 Amen. Paano naging malapit si David sa Diyos? だからなぜダビデは心にかなったんでしょうか、神様の。 Dahil nakita ni David, unang God, yung puso ni David. ダビデのそういう心を見たからなんですね。 Kung dadaan kaya tayo lahat, na-screen tayo. Tapos yung scanner doon si God. 皆さんどうですか、今からスキャンが通ってあなたの心をこうかざすときに Tapos paglabas mo, tutunog kung ano yung laman ng puso mo. で出たらレジみたいにピーピーと心の状態が見えたらどうしますか。 Ang nakalagay lang doon dalawa. Pasado at hindi. 合格不合格と Pagdaan natin doon sa scanner, スキャナーがあって ano kaya ang lalabas na result? 何が出ますか。 Huwag niyo nang sagutin, kayo na lang nakakasagot niyan. みんながよく知ってますよ。 Pero paalala ni Samuel, sabi ni Yahweh kay Samuel, ang Diyos tumitingin sa puso, hindi sa labas. でも大事なことは神様は主は心を見るんです。 Si David ay malapit sa puso ng Diyos. でダビデは主の心にかなった人物だったんですね。 Si David ay mula sa puso ng Diyos. 神様の心からのものだったんですね。 Si David ay pinagmalaki ng Diyos. ダビデは本当にこの神様がすごく心に思っていた人物でもあったんです Kasi ね。 si David may tamang puso para sa Diyos. 心にかなったその心がダビデは持っていたんです。 Amen? アーメンですか。 Pag tama yung puso mo sa Diyos, ね。 itutumpak ka ng Diyos. だから皆さんの心の状態によって神様が導いてくれるんですね。 Pag tama yung puso natin sa Diyos, 神様とあなたの会話が正しい本当に全く関係であれば、 ang maturity ay makakamtan ng isang mananampalataya. だからこの神様との関係、神様の心の状態を近くにすればするほどこの成熟のクリスチャンとなっていくんです。 Nalala niyo yung kwento ni Jesus Christ? イエス・キリストの May nauna na nahuli. At may nahuli na nauna. Literal ba yon? Hindi sa paligsahan. Na pwede tayo magsimula, ang mauna, yung mabilis na makbo. Sa larangan ng Christianity at pag-mature ng Christian, hindi ito karera. At pinag-usapan dito, yung willingness at bukas na puso na tumanggap ng salita ng Diyos. At kapag bukas tayo, tama yung puso natin, yung baguhan, mas una pang mag-mature kaysa datihan. よくこれも例え話であるんですけれども、先に行った人が先に行くんではないと、遅れた人でも先に行く、これは本当にこの、人間の時ではこの一番のレースとかなんですけど、神様のこのレースっていうのは、このクリスチャンっていうのは神様のタイミング、神様が一番いいタイミングで我々は神様を知るんです。だから何年やってるクリスチャンとか新しいクリスチャンとか、幸いながら神様はあなたは長年やってるからね、あなたは短いからこれだけではないんです。神様は私のクリスチャンの生活が古くても新しくても神様の心にかなったんであれば、あなたはその勝利を見出したと同じなんですね。 Hindi na tayo tatapusin ko ito sa itong point number 1 na tayo ay wala na tayo oras kasi ito lang gusto i-explain ito sa inyo yung unang puntos natin. 今日はポイント1で終わってしまうんですけれども、とても重要なところですよね。 Ang sabi dito sa 16 ng chapter 16 verse 7 ng Samuel, ang tao panlabas ang tinitingnan. で、人は外を見る。しかし Kaya nga pag sa church, pag ang isang tao umiiyak, ano ibig sabihin ng tao? Makita ng kapwa mo o kapatid mo. Kinatagpusan ng Diyos. Tapos sana ako din. Amen? Tama ba? Kaya pag nakita mo yung katabi mo umiiyak, sana ako din. Kaya ngayon dahil ikaw umiiyak yung katabi mo,
Pwede madamay ka sa iyak. Pero church, hindi masama ang umiyak sa church. Dalawang klase ng pag-iyak sa Bible ang natutunan ko. Yung iyak na guilty ka dahil may ginawa kang mali. Yung iyak na kinatangpo ka ng Diyos. Pero magkaiba ang dalawang ito. Ang iyak dahil guilty ka, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo kahit labag sa Diyos. Ang iyak na kinatangpo ng Diyos, yung changes darating sa iyo. そしてこの先ほども申し上げましたが、この外見だけではないですね。人間はさっきの服装の話ありましたが、例えば教会に来てメッセージを聞いて泣けてしまう。要はもう感動していろいろ泣くんですけれども、メッセージを聞いて泣く。でもこの泣く理由っていうのが2つあると思うんですねと。一つは自分が罪を犯して本当にこの罪悪感で泣いてしまうのか、2つ目の泣き方は神様がどんなに良い方が分かって泣く方です。で、私は思うのが、神様がどんなに良いかと分かったならば、自然ともし自分がまだ罪悪感、悪いこと神様の栄光を示してないんであれば、それも神様によって変わっていくと信じるんですね。 Nakaranas ako ng matinding tanong ng aking anak. 私の息子が私に聞いたんですね。 Tinanong ako ng anak kong babae. 娘ですね。 Sabi niya sa akin, Pa, umiiyak ka ba? 娘がお父さん、泣くのお父さんがと。 Sabi ko, bakit? なぜ聞くのか。 Pangalawa, bakit pag sa church hindi kita nakitang umiiyak? なぜパパは教会で泣いたことは見たことないのと。 Sabi ko, bakit? なぜ Kasi marami ako nakikita umiiyak. 教会で結構泣く人いっぱいいるじゃんと。 Sabi ko kasi minsan ako umiiyak dahil yung luha ko mahalaga. 私はたまにしか泣かないんだと。涙が僕にとっては宝だからと、冗談みたいなんですけど。 Sagot ko lang sa anak ko, Anak, malalaman mo pag umiiyak ako, dalawa lang. May bigat akong dala o kinausap ako ng Diyos na may dala ng dala ko. で、私は娘に言ったんですよ。私がきっと泣くんであれば理由は2つですと。1つは何か重たいこの試練とか試みに遭っている時でも、この泣く背景には神様がその重荷さえも負ってくれているんだと分かった時だよと。 Sabi ng Bible, 7, ang tao nakatingin sa labas, pero ang Diyos nakatingin sa puso. ですか。もう一度繰り返します。第一サムエル記の16章のこの7節。人は上辺を見るが、主は心を見る。 Amen, church? アメですか。 Kung bibigyan tayo ng Diyos, katulad ng awit chapter 26 verse 2, at bibigyan natin ng Diyos ng segundo para siyas natin ang ating isipan at puso. Ano kayang puso at isipan mayroon tayo ngayong umaga, at ano kayang puso at isipan na nilalaman natin na matagpuan ng Diyos? Church, hindi natin pwedeng taguan ng Diyos at hindi tayo pwedeng maglihim sa God. Ang Diyos ay isang mahal-mahal Diyos. Ang Diyos ay isang mapagmahal na Diyos. Open your heart, church. Magiging totoo ka. だから今日は本当に皆さんに、いろんな箇所をお話をしましたけれども、本当にこの一番の条件、どうかこの心を神様にさらけ出すぐらいの正直さ、神様に本当にもう全く弱いんだとか、全く汚いんだよとか、もっと本当にこんなこと思ってもしょうがないんだよとか、もう自分のこう綺麗な状態を見せなくてもいいんですよ。神様が喜ばれる心っていうのはパカッと全てを神様に見せるぐらい、弱さも強さも打撃もプライドも見せるぐらいの、そんな心を神様を信頼してるから見せれる、そのような正直な心は神様が喜んでくださることで、皆さんも同じようにこれを神様に願うようなダビデの心を持ってほしいものですね。 Kung ang Diyos nakatingin sa ating puso, wala may kukubli sa Kanya. Amen? Wala may tatago sa Kanya.
Si Adan at si Eva ay nag-attempt na takpan ang kanilang kamalian sa Diyos sa pamagitan ng pagsuot ng damit na puno mula sa dahon ng igos. Ang igos ay nagre-represent ito ng self-righteousness. Magiging totoo tayo sa Diyos. Huwag natin takpan ang ating pagkakatao at panloob base sa panlabas na ating ginagawa na may connection at may kinalaman sa spiritual na bagay. Church, open your heart. Dahil wala tayong may tatago sa Diyos. アダムとエヴァも罪を認識した時にはこの葉っぱで自分たちの身を隠そうと思って本当にこの隠れていたんですけれども、全ては神様はお見通しです。隠れば隠れるほど神様を悲しむです。だから皆さんは今日は本当にもう一度この全て神様分かっているからこそもうこれを隠してもしょうがない、もう全てさらけ出して神様に逆に助けてもらいたい、逆に弱いところ神様に補ってもらいたい、弱いところ汚いところ神様に変えてもらいたい、そんな心をどうか皆さんイエス様に差し出してください。 Habang nakaupo tayo sa upuan, gawin mong basahin ang Bible na ito personal sa buhay mo. Ikaw at ang Diyos ang nakakikita nito. Basahin natin ang 26 ng awit chapter 26. Verse 2, yung kanina. そして、今から時間を持ちますけどどうか恥ずかしがらないでください。 At habang nakaupo tayo dahil ang Diyos tumitingin sa puso natin, gusto ng Diyos maging bukas lang tayo. Gusto ng Diyos maging totoo tayo. Dahil ang totoong mananamba sa Diyos ay hindi sasamba sa Jerusalem at hindi sasamba sa mundo. Ang totoong mananamba sasamba sa Espiritu at katotohanan sa puso. Habang tayo nakaupo, basahin natin personal ang Psalms 26 verse 2. At bigyan mo ng permiso ang God. Buksan ng puso mo at bigyan mo siya ng permiso na i-scan yung laman ng isip at puso mo. Start. もし皆さんがよろしければ本当にこれを読んでですね、26の2節を読んで神様に心を調べてもらう、直してもらうお祈りをしてください。一緒に読み上げましょう。主よ、私を調べ、私を心見てください。私の思いと私の心を試してください。 Yahweh, ako'y siyasatin mo at subukin. Patulan mo isip ko, maging ang aking hangarin, motibo. Tayo manalangin sa Panginoon. Lord, kami ay bukas sa iyo. イエス様、神様、今みんなの心を、一人一人の心を神様にさらけ出します。 Laman ng puso't isip namin alam nyo. 神様はすべてをお見通しです。 Kayo ang may gawa ng aming buhay. 私たちの救い主ですから、 Kayo ang may gawa ng puso't isip namin. この心もすべて神様が創造されました。 Kaya Lord, だからイエス様、 buksan mo ang aming puso lagi. 常に皆さん一人一人が心を神様にさらけ出せるようにさせてください。 Gawin mong magiging totoo lagi yung puso namin. 本物の心とさせてください。 Sasamba kami hindi dahil ipakita sa tao. 人のために集まるんではなく、神様のために集まらせてください。 Sasamba kami dahil sambahin namin kayo. イエス様に喜びを与えたいから、イエス様に栄光を返したいから、すべてイエス様にあってのこの人生であることを指します。 Pwede namin takpan ang aming pagkatao sa aming magandang kasuotan. どんな心の状態でも、上辺やいろんな外観で、いろいろ人間は騙されるかもしれません。 Pwede namin takpan ang aming pagkatao sa aming mga personal na kalaman tungkol sa iyong mga salita. イエス様のことさえも、イエス様が本当に私たちがそれもさらけ出せない時もあります。 Pero katulad ng sinabi ng Psalms 26 verse 2, siyasat mo ang aming isip at puso. でも神様、私たちがいくら隠しても神様がいつまで私たちの心の状態を本当に調べてくれる力があることに感謝して、それを私たちも求めています。 Lord, kilala mo kami. 神様はご存知です。 Alam mo ang puso ng bawat isa sa amin. 一人一人の心を神様がお見通しです。 Wala kami may tatago sa iyo. 神様から何も隠せません。だ Gawin mo kaming totoo. からイエス様、今日一人一人が本物の心からのものがあふれるような本当の
クリスチャンとして本当に神様の子供として歩ませてください。 Gawin niyo kaming isang tunay na Kristiyano. 本当の意味で心と一致する心からの神様があふれるそんな心と行動が一貫して示すことができますように助けてください。 Gagawin mo kami maging isang totoong mananamba sa iyo. それによって私たちが本当の本物の神様の子供である Salamat o Diyos 感謝します。 sa pangalan ni Jesus. すべてに感謝してイエス・キリストの皆によって Amen and amen. お願いします。 God bless sa atin lahat. So, mas maaga tayo ngayon. God bless your hand. Then, ハレルヤマーチの時です。お願いします。マリンさんお願いします。Mag-pray tayo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuli at muli kami nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat kami sa kalakasan, sa patnubay, sa gabay, at sa pagpapala ninyo sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na ipinagkaloob sa amin sa umaga ito. Ikintal mo ito, O God, sa aming puso upang saan kami naroon. Taglay-taglay namin ang iyong pangunguna. Taglay-taglay namin ang iyong paalala sa aming buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat alam po namin na pinaradan mo na kami sa tagumpay. Panginoon, salamat o God sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na ginamit mo sa umagang ito. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa iyong mga kaloob na ipinagkaloob sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo, God, ang buhay ng bawat isa. Ikaw magbalik ng pagpapala, Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang kaloob na nalikom namin sa umagang ito upang magamit sa pagpapalawak ng mga salita. Salamat po, God, sa umagang ito na patuloy na ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin po namin na ingatan mo kami sa buong isang linggo. Tataglay-taglay namin ang kalakasan ng mula sa iyo. Marami pong salamat sapagkat alam namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa amin. Alam namin ang iyong gabay sa amin. Alam namin, Panginoon, ang iyong pagmamahal para sa amin. Marami pong salamat, lahat na papuri, lahat na pagsamba, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. お立ちください。唱詠を賛美します。「
パスタよりお願いします。So Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisan ng Banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo ay sumatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless sa ating lahat.お座りください。